Inialok nga ni Senyora Matilda Salvacion ang sarili niya mismo sa pamilyang sangkot din naman sa pagkamatay ng kanyang pamilya. At sa direktang alok niya ay nagkatingin-tinginan pa ang tatlo sapagkat hindi sila makapaniwala na parang ibinibenta na ni Senyora Matilda ang sarili nito kay Senyor Lucero. Mga kabagis, umpisaan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat! Biglang natahimik ng tatlo na parang nag-iisip. Dahil nga sa sitwasyon na nagaganap ngayon sa 6 na pamilya ay mahirap ng pagkatiwalaan ang mga taong nanggaling din sa 6 na pamilya. Nang nagsalita naman na si Senyor Lucero, Senyora Matilda, sa tingin ko ay nabibigla ka lang dahil hindi lang naman ang pagpapakasal ko sa iyo ang solusyon sa mga problema natin. Dahil pwede ka naman naming tanggapin bilang kaalyado kahit na hindi tayo magpakasal. Sa tingin ko ay nagiging emosyonal ka lang sa mga naging kaganapan. Kaya't hindi ka makapag-isip ng tama sa ngayon. Senyor Lucero, natural lang na maging emosyonal ako dahil iniisip ko lang ang magiging kinabukasan ko. Wala na ang lahat sa akin, Senyor Lucero, Senyor Amador, Senyor Silvino, dahil sa ginawa nyo. Sumbat pa ni Matilda kay Lucero at sa 2 dalagit. Hindi naman nakapagsalita nun ang mga dalagit dahil alam nilang totoo ang sinasabi ni Matilda. Para tuloy na awa na noon ang mga lalaki sa kanya dahil nga sa mga sinabi nito. Yung tipong nagigilty na sila. Nang inaamin namin, Senyora, ang nagawa namin sa inyong pamilya. Pero hindi naman mangyayari iyon kung hindi nauna ang pamilya mo na gumawa ng masama sa mga dalagit. Hindi ba? Oo nga, Senyor Lucero. Tanggap ko na yun Kaya nga ako nandito upang ialok mismo ang aking sarili sa'yo. Alam kong nakausap nyo na ang mga tagalabas na lumantao, sina Senyor Elan, at nasabi na nila lahat sa akin. Ngayon, kung totoo ang 7 pamilya at kung sino man sila, kung may kinalaman sila sa pagmamanipula sa yuma o kung ama o mga kapatid ko para patayin ang mga dalagit, ay sa kanila dapat ako gumanti. Kaya ako ginagawa ito. Yun naman pala, Senyora. E di umanib ka na lang sa amin kahit di na tayo magpakasal. Hindi ko alam, Senyor Lucero, kung hindi mo ako naiintindihan o kung talagang ayaw mo lang akong pakasalan. Alam mo sa sarili mo kung ano ang mga nais ko. Kaya gusto kong pakasalan mo muna ako. Sa mga sinabing yun ni Matilda, nakaramdam naman ang 2 dalagit na naging personal na para sa dalawa ang usapang iyon. Kaya naman sila na ang kusang, mawalang galang na sa inyo, Senyora. Sa tingin ko ay wala namang kaming maiaambag pa sa usapan na to. Kaya mabuti sigurong magpahangin muna kami sa baba. Oo nga, maiwan muna namin kayo sa inyong pag-uusap, Senyor Lucero, Senyora Matilda. Wika ng 2 dalagit na magkasunod na tumayo. Sige, mga senyor, tugon naman ni Lucero ng maiksi. Samantalang hindi na nun umimik pa si Matilda dahil sa parang naiinis na itong tinitignan si Senyor Lucero. Nang nakaalis na nga ang 2 dalagit sa balkonahe sa taas ng Casa Grande. Senyora Matilda, buntong hininga ni Lucero. Sabay tayo nito sa kanyang upuan. Sabay lapit nito sa dulo ng balkonahe sa mababang bakod nito na gawa sa kahoy. At tanaw nito sa malawak na parang at lupain ng mga dalagit. Nanatiling nakaupo naman noon si Senyora Matilda na halos nasa tagiliran lang niya si Senyor Lucero. Alam ko,
Alam ko, Senyora Matilda, kaya gusto mo kong pakasalan kita. Dahil sa isa kang babae at nangangailangan ka lang ng seguridad sa buhay, sa iyong hinaharap na pamumuhay. Oo, tama ka, Senyor Lucero. Sapagkat hindi ko makukuha ang bagay na yon kung makikipag-alyansa lang ako sa inyo nang walang kondisyon o kasal. Kailangan kong maging sigurista. Dahil paano? Pag di nyo na ako kailangan, edi wala na akong pangahawakan pa para sa kinabukasan ko. At oo, may karunungan ako sa itim na salamangka. Pero sa huli, isa rin lang akong babae na nagnanais ng estabilidad, estado at seguridad ng pamumuhay. Dahil ano pa ba ang kaya kong gawin? Babae lang ako. At ang tanging maiaalok ko lang sa'yo ay ang birhen kong katawan, Senyor Lucero. Kailangan ko ang titulo ng apelyido mo. Gawin mo akong Matilda sa landig upang makasigurado ako na hindi mo ko iiwan pagkatapos ng mga sigalot na ito sa 6 na pamilya. Yun kung buhay pa tayo pag naayos ng lahat. Ganun ba? Uwi ka ni Lucero, sabay lapit nito kay Matilda at alok nito ng kanyang bukas palad kay Matilda ng pag-alalay. Hawakan mo ang kamay ko, Senyora, at samahan mo akong tanawin ang lupain ng mga dalagit. Nagtataka naman noon si Matilda kung bakit yun yung naisip ni Senyor Lucero na gawin pagkatapos ng mahaba nitong pagpapaliwanag. Pero gayon pa man, tinanggap pa rin ni Matilda ang aya ni Senyor Lucero at sa kanyang pagtayo ay tumungo sila sa bakod ng balkonahe sa ikalawang palapag ng Casa Grande. Napakalawak, hindi ba, Senyor Matilda? Oo, Senyor. Usap ng dalawa habang nakatanaw sa lupain ng mga dalagit. Alam mo, parang ganito rin lang kalawak ang lupain na pinamamahalaan ko sa ngayon sa Azucareras sa landig. Kay gandang pagmasdan o isipin nga naman ang malawak na lupain na iyong pinamamahalaan at ang yaman na naibibigay nito sa estado ng pamumuhay. Pero kahit pa ganun, hindi alam ng iba kung gaano kabigat ng responsibilidad ang magkaroon ng ganitong kalaking ari-arian. Mula nung nawala si ama, ay ako na ang namahala sa Azucarera. Sa mura kong edad, ay nakita ko ang hirap at karahasan sa mundong ito dahil lang sa salapi at kapangyarihan. Bakit mo sinasabi sa akin to, Senyor? Tanong ni Matilda. Alam mo, hindi naman sa ayaw kitang pakasalan dahil napakaganda mo at nakakabighani nga ang iyong maamong muka. Pero natatakot lang ako na pag nagkaroon na ako ng sarili kong anak o pamilya, ay baka madamay sila sa mga gulong kinakasangkutan ko o kasasangkutan ko pa. Senyor, ganun naman ang buhay, hindi ba? Wala namang kasiguraduhan ng lahat at wala namang permanente sa mundong ito. Kaya kung hindi mo susubukan, paano mo malalaman ang kahihinatnan? Natahimik ng ilang segundo si Lucero sa sinabi ni Matilda at napaisip. Nang biglang, may katanungan lang ako sa iyo bago ako magdesisyon, Senyora. Ano yun, Senyor? Yang pag-aalok mo ba na pakasalan kita ay dahil lang ba sa kayamanan ko o estado ng pamumuhay? Gusto kong maging tapat ka sa akin, Senyora. May gusto ka ba talaga sa akin? Dahil muntik mo na nga akong pinatay, hindi ba? Sa unang halik mo. Namula ang pisngi ni Matilda sa tanong na yun ni Senyor Lucero at nagkatitigan na sila sa harap ng malawak na lupain na kanilang natatanaw.
Ah, ang totoo niyan, Senyor Lucero, may gusto na ako sa'yo. Nung nasa edad 15 pa lang ako. Kung naaalala mo yung pagtitipon ng 6 na pamilya sa Casa Real. Casa Real? Sa Sagay ba yon? Tanong ni Lucero. Oo, Senyor Lucero. Wika ni Matilda kasabay ng pagtanggal nito ng guwantes sa kaliwang kamay niya. At doon ay pinakita ni Senyora Matilda ang nakatagong lihim sa kanyang kaliwang kamay. Hindi naman nagulat noon si Lucero sa nakita niya, sapagkat isa nga rin siyang lalang na nagpapalit anyo bilang aswang. Natatakpan ng makakapal na kaliskis ang balat ng kaliwang kamay ni Senyora Matilda, na tila ba balat ng buhaya. Magaspang ang tekstura nun at matigas, at may matutulis itong kuko na kulay itim. Nang idinampiyo ni Matilda sa pisngi ni Senyor Lucero, at ang malamig nitong dampi ay nagdudulot ng kilabot kay Senyor Lucero. At dito ay may naalala si Senyor Lucero sa Casa Real. Ang Casa Real, mga kabagis, pala ay yung munisipyo noon. At sa alala nga ni Senyor Lucero ay namutawi sa kanyang isipan ang isang babae na binalutan niya ng tela ang kamay dahil sa natanggal noon ang guwantes sa pagtitipon. Isang dalaga rin sa 6 na pamilya ang may gawa nun para hiyain ang babaeng yon sa pagtitipon. Ngunit nakita naman yun noon ni Lucero at binalot niya ito ng panyo upang hindi makita yon ng mga tao sa pagtitipon. At sa sandali nga na ito, nang ilinislis pa ni Senyora Matilda ang nakabalot na damit sa braso nito, nakita naman ni Lucero ang lumang-luma ng panyo na nakatali sa braso ni Matilda. Ibig lang sabihin nun na yun na rin yung panyo na ginamit nun ni Lucero. Kaya may basihan ang sinasabi ni Matilda na noon pa ay nagkagusto na siya kay Lucero. Bakit? Bakit naging ganyan ang kamay mo? Tanong ni Lucero. Tapos ay habang ibinabalik na ni Matilda ang guwantes nito. Ito ang sumpang dala ko. At etong kamay na to, ang susi sa pagtuklas ng pangalan ng ika-7 pamilya. Ano? Pagkabigla ni Lucero. Pero hindi muna tinalakay yun ni Lucero. Bagkus ay baka naman nasa ilalim na naman ako ng hipnotismo mo sa ginagawa mong itim na mahika sa akin. Hindi ko nagagawin yun sa'yo kailanman, senyor. Sagot ni Matilda. Sabay hinalikan na siya ni Senyor Lucero. Mga ilang segundo yon. Hindi naman nakakilos noon si Senyora Matilda dahil ramdam niya noon ang lakas ng pagiging lalaki ni Lucero sa paghawak sa kanya sa magkabila ang braso nito habang hinahalikan siya. Para bang nabihag siya sa mga sandaling yon dahil ramdam niyang kahit gumalaw siya ay hindi niya kakayanin ang magpumiglas sa lakas na pisikal ni Senyor Lucero. At pagbitaw naman ni Senyor Lucero, sabay pag-alis nito ng kanyang mga labi sa labi ni Senyora Matilda, tumalikod na ito agad na parang walang nangyari. Sabay lakad nito papalayo kay Matilda at bigla pa itong napatigil. At saglit niyang sinabi, "Magpahinga ka na, Senyora. Mahaba pa ang magiging biyahe natin bukas." Ano? Tanong ni Matilda habang nakatalikod na si Lucero sa kanya. "Uuwi ka na ng Sagay para sa paghahanda ng ating kasal. Mas magiging ligtas ka doon at hindi ka magagawang pagtangkaan ng kung sino man ang nais manakit sa'yo. Dahil nandun ako." Uwi ka no, Lucero, na parang suplado, pero may sinseridad kung iisipin mo. Hindi na noon nakapagsalita si Matilda
sapagkat umalis na nga si Lucero. Ngunit ngiti ang naiwan naman sa labi ni Senyora Matilda. At sa kahit pag-uusap nilang yun ng personal na dalawa, kahit papano ay nakita naman na ni Lucero ang sinasabi ni Erlan na susi para malaman ang ikapitong pamilya. Pagkatapos ng pag-uusap na ito ng dalawa, ay agad naman na kinausap noon ni Lucero ang kapatid nitong si Isla upang kausapin o samahan muna si Matilda habang nandun sila sa Casagrande ng mga dalagit. At siya naman ay kinausap na si Senyor Amador at ang iba pang mga dalagit sa kanilang magiging plano kung paano nila makakalap ang natitirang 3 pang libro. At dahil dito ay kinakailangan ngang umuwi ni Lucero sa Sagay upang siya mismo ang magbukas ng baul na sinasabi nitong bigay ng kanyang ama upang matiyak kung nandun nga sa kanya ang isang libro. Nasabi na rin noon ni Lucero ang plano nilang pagpapakasal nga ni Matilda Salvacion at wala namang tutol ang mga dalagit sa desisyon ni Senyor Lucero sapagkat kung iisipin, kung totoo ang ikapitong pamilya ay iisa na lamang ang kalaban ng 6 na pamilya. At ang gagawin nilang hakbang mula dito sa pinakamabilis na paraan para makausap ang 6 na pamilya kasama sila ay walang iba kundi ang pagpapatawag o pagsumon sa 6 na nakaupo sa kapangyarihan. At ito ang mga taong ito: si Senyor Lucero para sa mga salandig, si Erasmo para sa mga lamak dahil balitang buhay pa rin naman si Senyor Erasmo at nagpapahinga lamang, si Don Alejandro para sa mga Del Fierro, si Don Basil para sa mga lumantao at si Senyor Amador para sa mga dalagit. At ang bagong pumalit kay Don Vicente, ang sariling tiyuhin din ni Matilda Salvacion, si Don Isidro Salvacion. Sa usapan ng 3, si Silvino, Amador at Lucero, ay mas minabuti muna nilang huwag makialam sa labanan ng pamilyang lumantao sa kanilang lugar sa Imamaylan, sapagkat ang nais na nilang mangyari ngayon ay pagbuklod-buklodin na ang 6 na pamilya. At kakausapin nila ang mga ito tungkol nga sa mga bagay-bagay na kanilang nalalaman. Baka sakaling makumbinsi nila ang mga ito at mag-iisang puwersa na lamang sila kung sakaling malaman nga nila ang nais magpataob sa organisasyon na matagal na nilang pinapangalagaan. Sabi pa nga ni Silvino na nasa 80% napapayag sila dahil si Erasmo ay personal na galit lang naman ang naging problema niya dahil sa gusto niya nga si Senyora Isla. At ang mga Del Fierro naman ay pwede na nating plantyahin yung nangyari sa Fondas, Amador, yung nangyaring gulo kay Kael at sa mga anak nito, kay Don Alejandro. At bago naman ang nakatalaga sa mga Salvacion, kilala ko si Don Isidro. Ako na ang kakausap sa kanya kung sakali. Ngayon ay ang problema na lang natin ay si Basil Lumantao. Dahil ikaw ba, Lucero, naitanong mo na ba kay Isagani ang nalaman nila sa pag-iispiya nila sa mga Lumantao sa loob ng kanilang asyenda bukod sa nais nilang patayin si Isla? Ani Isagani na bago nila malaman ang tangkang pagpatay sa kapatid ko ay may mga taga-gobyerno daw na nakakausap si Don Basil. Pero hanggang dun lang ang nalaman nila Isagani dahil sa malihim daw ang mga taong nakapalibot kay Senyor Basil. Maski nga ang layunin na pagpatay sa kapatid ko ay hindi nila nalaman kung ano talaga ang intensyon ng mga yon. Kagaya ng intensyon din ng mga Salvacion ay hindi maliwanag ang lahat kung bakit din kayo pinapapatay. Ganun ba? Hayaan mo, Senyor, at uutusan ko na lang si Kael na kausapin ang mga koneksyon natin sa pamahalaan para masiyasat natin sa gobyerno kung sino ang mga yon.
Makakaya na ba yun ni Senyor Kael? Senyor? Huwag kang magalala, senyor. Panahon na para makita at malaman ni Kael ang lawak ng nasasakupan nating impluensya. Dahil balang araw ay siya rin naman ang papakisamaan ng mga tao sa baba natin. Salita ni Amador. Matapos ang usapang yon, ay lumipas na rin ang araw at ang gabi. Kaya nga't kinaumagahan ay umalis na nga si Senyor Lucero kasama si Matilda Salvacion pauwi ng Sagay. At kasabay nun, Bilisan niyo ang paghahatid ng mensahe sa kanila, utos ni Amador. Kasi nga, kasabay na noon ang pagpapatawag ni Senyor Amador o pagsusumo ng 4 na tao sa 6 na upuan ng 6 na pamilya. Alright, yun mga kabayos ko, ang ganda. Abangan nyo yung susunod na mga kabanata natin kasi nga, eto na yung pagtitipon-tipon ng 6 na pamilya. Matindi yan. Siguro mga ilang episode din ang art na to kasi marami ditong babaliktad at mga sikretong mabubunyag pa. At syempre, abangan din natin yung kasal ni Senyor Lucero. Shout out na tayo. Shout out po kay Jessa May Villamora Libardos from Kingdom, Saudi Arabia. Shout out din po kay Arminton Marlon. Shout out po kay John Marty Bilaong. Shout out din po kay Geraldine Vera from Ardia, Kuwait. Shout out din po kay Buboy Cervantes. Shout out din po kay Roman at Shai from France. At shout out din po sa Parang Pakana and Bascos family from Corbada, Baud, Magdugo, Toledo City, Cebu. Shout out din po sa Flora family from Nagilian, La Union. Shout out din po sa Luquin family ng Samar, kina Lawrence Carl, Baby Angel at sa mama nila na si Melba Lacaba. Shout out din po kay Mary Ann Verdejo. Shout out din po kay Eko o Ako Rugador from San Dionisio, Iloilo City. Shout out din po kay Ruyet Libayo from Baguio City. Shout out din po kay Danny Boy from Central Visayas, Tagbilaran, Bohol. Shout out din po kay Andrew Claridad from Abuyog, Leyte. Humawid family from Zamboanga City. At shout out din kay Delia Montesino from Barangay Bito, Abuyog, Leyte. Shout out din po kay Rodeth Plessis from Jeddah, Saudi Arabia. Shout out din po kay boxing coach Lloyd Casipil from Iligan City, Mindanao. Shout out din po kay Stephanie Tan at shout out sa iyo Henry Dilara. Yun lang mga kabagis ko. Salamat sa suportang tunay.